Follow the instruction. Amen. Sino dito yung mahilig magbasa Amen. ng mga instructions? Basa lang. Pag meron mga binibili tayo ng mga gamit, sino yung natingin sa manual? Amen. Pagkailangan. Pag hindi alam ba saan? Ako mahilig ako magbasa ng ganyan, mga kapatid. Wala namang mawawala kung babasahin ko eh. Baka nga mawala pa yung bagay kapag hindi natin na i-operate ng ayos. Kapag meron akong mga kapatid, binabasa ko talaga yan. Kasi nga, sabi nga mga kapatid na mas maigi ng isang beses lang maging mangmang kaysa lagi-laging mangmang. Amen. Amen? Kasi mahirap pag marunong kapag walang alam. Nahihirapan po tayo nun. Kaya, follow the instruction. So, ito po mga kapatid, kukunin po natin dito sa Proverbs chapter 19 verse 20, dalawang verse ang pagkukunan natin. Proverbs chapter 19 verse 20, listen to counsel, receive instruction, and accept correction. Sa ibang salin, ito po yung kinuha natin sa Amplified Version. Sa Amplified Version, merong tatlong kinuha po dyan. Counsel, counsel, instruction, and correction. That you may be wise in that time to come. So yung dito gustong maging pantas, maging matalino mga kapatid. Yan po ang sabi ng Proverbs mga kapatid, na tayo po ay tumanggap ng counsel. Ano pagka-counsel? Saka instruction and correction. At sa 12 mga kapatid, sa Kawikaan, kasunod na verse, sino mang umiibig sa disiplina ay iniibig ang kaalaman. Pero sino mang namubuhay sa pagtatama ay mangmang. So ang Biblia mga kapatid, alam po natin na ang Biblia ay punong-puno po ito punong-puno po ito ng instructions. Punong-puno po ito mga kapatid ng pagdidisiplina. Dahil ang isang mananampalataya, kung gusto niya po talagang maging ayos na mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon, kailangan po talagang magpapasapit po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Amen. Dahil alam niyo mga kapatid, isang ugali po ng tao na wala sa ating Panginoon, hindi po sila marunong tumanggap ng pagtatama. Bilang mga magulang, sa mga magulangin po natin dito, bilang mga magulang, masarap po kaya sa pakiramdam na kapag tayo ay nagsasaway, itinatama natin para naman sa ikagaganda ng pamumuhay ng ating anak. Natutuwa po kaya tayo kung hindi tayo mapakinggan. Nakakatuwa po kaya yun? Hindi po. Hindi. Talaga. Nakakuha na ng sentron, mga kapatid. No? Kung ano na yung madampot. Kasi alam yung mga kapatid, bilang mga magulangin, alam naman natin na ang ginagawa natin para sa ating mga anak ay sa ikatatama, sa ikaayos. Kasi wala namang matinong magulang. Ano, matino ha? Wala namang matinong magulang na gustong mapasama ang kanyang anak. Tama po ba? Yung mga masamang magulang, yan. Walang problema yan, mga kapatid. Kung ano lang yung mangyari, yun ang ginagawa. Nakita niyo mga kapatid yung balita na yung mga kapatid sasabay sa Cebu yun. Sa isang yung sinusuntok ng gobernador yung magulang. Na ang ginawa dun sa kanyang anak ay ipinasok sa internet. Kumbaga pinagkakakitaan. Ginagawa ng malalaswa, mga kapatid, pinagkakakitaan yung kanyang anak. Di ba? Sino magsasabing mabuting magulang yun? No? Ganun din sa pananampalataya, mga kapatid. Bilang anak po tayo ng ating Panginoon, ayaw tayo ng Diyos na tayo po ay mapapahamak, na masisira yung buhay po natin. Ang gusto po ng ating Panginoon ay bigyan tayo ng isang buhay na masagana at kasiyasiya. Yan po sinabi po ng Biblia. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang Bible punong-puno po ito ng maraming guidance, ng maraming correction, at maraming pagsasaway po sa atin. Kaya alam niyo mga kapatid, yung Bible, napaka-powerful po nito. Kapag ito mga kapatid ay susubaybayan po natin, kapag papasahin natin, makikilala natin ang ating sarili kung tayo po ba ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon o hindi.
Ayaw itong basahin ng mga pasaway. Kaya yung mga ayaw magbasa ng Bible, pasaway po yung mga yan. Sino dito yung nagbabasa ng Bible? Nakakabasa lang po. Iba po yung nakakabasa sa nagbabasa po talaga. Iba po mga kapatid yung may personal devotion, may personal reading, Bible reading po tayo sa occasionally nagbabasa lang. Sinong guilty? Lahat tayo nagigilty mga kapatid. Kasi mas masarap kayo magtingin-tingin dito kaysa magtingin-tingin dito. Oh? Dalawang pa lang, meron ng matama. Amen. Hindi, ganyan po ang salita po ng ating Panginoon. Mas kailangan po nating pagtuunan ng pansin ang salita ng ating Panginoon kung gusto po nating maging matalino sa pananampalataya at sa buhay na ito. Alam niyo po ba mga kapatid na merong mga practical guidance ang Biblia? Hindi lang po ito pang-spiritual. Merong mga practical guidance po ang Bible. Kaya sa atin mga kapatid, alam nyo, ang Biblia kung susundin po natin, magiging po talagang wasto ang pamumuhay ng isang tao. Sa korte, sa mga bilangguan, alam nyo mga kapatid na meron pong Biblia po doon. Sino dito yung nakapasok na sa hotel? Isa sa mga items sa loob ng hotel ay Bible. Sino nakapasok dyan mga kapatid? Yung sa mga medyo okay. Class daw, class. Sa mga drawers po lang, kung titingnan natin, mayroon po mga Bible dyan. Amen? Kasi alam po natin mga kapatid na ang Biblia ang libro ng katotohanan. At kaya po nitong baguhin ang isang tao. Bakit mga kapatid? Ito po ang sabi ng pangalawang Timoteo. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Kasunod, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawa mabuti. So ang Biblia mga kapatid, ito po pala mga kapatid ay mapapakinabangan o kapakipakinabang sa bawat isa po sa atin dahil dito po tuturuan po tayo. Nasabi na taas mga kapatid. Nasabi diyan, ito po ay mapapakinabangan na malaking pakinabang po sa atin dahil ito po ang magtuturo sa atin. So dito mga kapatid na yung mga standards nila sa buhay ay galing sa Biblia. Makapamantayan po nila sa buhay ay galing sa Biblia. Amen. At sabi dyan, pagsaway. Kaya ang Biblia, masakit po talaga ito pag bibabasahin kapag tayo po ay makasalanan, gumagawa ng kasalanan mga kapatid, dahil hindi pwedeng hindi tayo masasaway ng Biblia. Kahit walang pastor, naiibig mga kapatid, magbasa ka ng Bible, minsan talagang pinapatawa ka ng Bible. Sino nakaranas ng ganyan? Nagbabasa ka lang, tapos parang kilala ko ng Bible na ito Parang alam nito nung ginawa ko nung nakaraan. Amen? Wala po tayong kawala sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Dahil ito po ay nagsasaway sa atin upang magdulot po tayo ng kaayusan sa pamumuhay pinamanampalataya. Ganon din, ito rin po ay magtutuwid sa atin. Kasi ang ating mga di ba? Ang ating mga isipan, bali-bali po yan pag nag-isip. Pumapaling po yan sa kagustuhan natin at hindi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kung gusto po natin maituwid, amen, kailangan po talaga natin ang Biblia. Wala pong ibang pwedeng ipalit sa salita ng ating Panginoon sa ikalalago ng bawat isa sa atin. Kung gusto natin lumago, kung gusto natin maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon, walang substitute, walang iba mga kapatid na pwedeng ipalit
sa salita po ng ating Panginoon. Kahit napakatalinong tao, pilosopong tao yan mga kapatid, wala pa rin niyang maipapantay sa salita po ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na ang Biblia, napakarami na po nitong ginagawang tao. Amen. Libong taon na mga kapatid, pinag-aagawan na kung makikita niyo mga kapatid, kung titignan niyo, kung magsa-search kayo mga kapatid, bago mabuo itong Biblia mga kapatid, bago ma-translate sa atin ang Biblia, grabe na po yung pakikipagbunok. Ito talaga yung masasabi po natin literal na dugot pawis. Bago po i-translate po sa atin, bago tayo magkaroon ng copy, bago maging hayag mga kapatid ang Biblia, grabe po ang pinagdaanan po nito. Kaya makikita natin bakit gano'n na lang ang paghihigpit nila sa Biblia sa China. Nabalitaan natin mga nakarang taon, bawal na ang Bible. Sa mga komunista, bawal ang Biblia. Kasi ito po ay magiging contradict sa kanilang pananaw. Kasi iba po ang turo ng Biblia. Iba po ang turo ng ating Panginoon. At kung gusto po nating maging lubos at mabuti mga kapatid, ang sabi po dyan, kailangan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan natin ng pagsaway, kailangan natin ng pagtutuwid ng salita po ng ating Panginoon. Sino po dito yung marunong sumunod? Pastor, depende po kung ano. Sino dito yung mabilis sumunod, mga kapatid? Yung nakasanayan na natin na kapag may pinakisuyo, sige agad. Pastor, depende po kasi kung ano yung pinapakisuyo. Lalo na kung may suhol yan. Mas mabilis yan. Times 2, bilis yan. Amen. Di ba ganun tayo? Sinisipag tayo kapag yun ang sumli. Kaya pag may kinisayo sa akin, pasuyo naman. Sige, yun ang sumli. Ikaw na bahala. Amen. Pero kapag wala, mga kapatid, di ba, para katamad, ako na naman. Nakaraan naman, ako na naman. Kung mahirap din sa pakiramdam yun. Pero sa Biblia, sa pananampalataya, no? Kaya natin sumunod sa ating Panginoon. Sino dito sige, huwag na lang. Mga mag-asa. Alam niyo ba mga kapatid na meron pong pagpapala sa pagsunod? Alam po ba natin yan? Na meron pong blessing pagdating sa pagsunod po sa salita ng ating Panginoon. Sino naniniwala na merong pagpapala? Amen. Naniniwala na merong blessing kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Pero bago natin sagutin yan mga kapatid, meron po akong isang tanong. Hanggang saan po kayang sumunod sa ating Panginoon? Sige po, mag-isip po kayo ng kaunti. Hanggang saan po ba? Hanggang saan natin kayang sunodin ang ating Panginoon? Meron ako mga inilagay po dito. Si Noah. Handa ka bang pagtawanan ng tao dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon? Alam natin, ang reference ni Noah, mga kapatid, sumunod siya sa ating Panginoon, gumawa siya ng isang arko, mga kapatid, isang sasakyang pangdagat sa taas ng bundok. Sa panahon na hindi pa nakakaranas ang tao ng malaking mga pagbaha. Sinong kaya mga kapatid, kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, okay lang na pagtawanan yung ating pananampalataya, yung pagsunod natin sa Kanya? Kaya nyo kaya mga kapatid? Alam nyo, kung sino po yung tumatawa kay Noah po dito, yung mga kakilala niya. Pamilya, kaibigan, yung circle mga kapatid ni Noah, yun yung tumatawa sa kanya.
at yung mga tao na hindi naman alam ang ginagawa ni Noah. Handa ba tayong ganyan, mga kapatid? Yung pagsunod natin, okay lang na kahit pagtawanan yung pananampalataya natin. Isa pa sa makikita po natin sa pagsunod ni Noah, hindi lang po si Noah ang pinagtawanan, pati ang kanyang pamilya. Diba sabi, pag pamilya, iba ng usapan, papalag na tayo dyan. Pero hindi. Sa pananampalataya, meron pong ganitong pagkakataon na maging ang pamilya natin nadadamay dahil sa pananampalataya natin. Ang tanong, willing ka pa rin bang sumunod sa ating Panginoon? Ang gusto ko sa inyo, nag-iisip kayo eh. Agad kayo nasagot. Kasunod, si Abraham, handa mo bang ialay ang bagay na mahalaga sa iyo? Are you willing? No? To give, to obey. Ano? I-let go yung mga bagay na mahalaga sa iyo para sa kapalit sa pagsunod sa ating Panginoon. Alam natin ang kwento ni Abraham, mga kapatid. Merong pangako sa kanya ang ating Panginoon at doon yung dumating ang pangako, tinesting pa rin siya ng ating Panginoon. Kaya mo bang ialay sa akin ang pinakamamahal mong anak? Sa ating bilang mga mananampalataya, kaya ba nating ialay sa ating Panginoon ang mga bagay na mahalaga sa atin? Nakakapag-isip ba? O masyadong malalim yung mga tanong? Simple lang yung mga sinasabi ni Abraham. Kunwari, yung sinabi ni Abraham. Pero hindi, ito yung buod eh. Pagdating sa pagsunod, are you willing? Handa ka ba, kapatid, kaibigan? Unahin ang ating Panginoon kaysa sa mga mas mahalagang bagay sa buhay mo. Ilagay niyo lang yung mga katanungan niya sa puso. Kasunod, si Jonah. Handa ka bang gawin ang mga bagay na ayaw mo? Isa sa pananampalataya, isa sa mga testing na ginagawa sa atin ng ating Panginoon, pinapagawa sa atin yung mga bagay na ayaw natin. Amen. Sino mga kapatid na nakaka-relate po dito? Si Jonah, ayaw na ayaw niya talaga. Pero wala siyang magawa. Sumunod siya sa ating Panginoon. Tayo mga kapatid sa pananampalataya, handa mo bang gawin yung mga bagay na ayaw mo para sa ating Panginoon? Alam natin, kapag si Lord ang nagpagawa, hindi yan para sa ikasasama po natin. Pero may mga bagay, mga kapatid, na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon na hindi natin nakasanayan. Ang tanong, mga kapatid, hanggang saan yung pagsunod natin? Kaya ba natin yan, mga kapatid, na gawin mga bagay? Minsan, Lord, hindi naman ako nakanta, ba't mo ko pinapakanta? Lord, ba't sinama mo ko sa evangelism? Hindi naman ako marunong umimik. Lord, ba't pinag-lead mo ako ng ganito? Lord, ba't binigyan mo ako ng ministry na ganito? Lord, bakit ganito yung sinasabi mo sa akin na mag-minister ako sa aking pamilya? Lord, bakit ako ang ginamit mo? Di ba may mga bagay tayo na ayaw natin gawin, pero wala po tayo magawa dahil sinasabi ng ating Panginoon. At isa pang bagay, mga kapatid, na mahirap sa sitwasyon katulad ni Jonah, mga kapatid, na kapag hindi mo nagagawa ang salita ng yung utos ng ating Panginoon, merong isang masakit na bagay sa loob mo. Nakarelate kayo, mga kapatid? Hindi kayo mapakali. Sila nakarelate, mga kapatid? Hindi ka mapakali, mga kapatid. Parang meron kang dapat gawin na hindi mo magawa. Merong kulang. Si Jeremiah ba yun, mga kapatid, o si ano? Yung parang may apoy. There's a fire.
Merong apoy mga kapatid sa atin na gustong lumabas. Merong isang parte sa atin mga kapatid na kinukulit tayo, hindi. Kailangan mong gawin yan. Dapat mong gawin yan. Sumunod ka sa ating Panginoon. Mayroong nagtatalo sa atin. Sa loob po natin. Ang tanong, handa ka ba? Handa mo bang gawin ang mga bagay na yun? Para sa ating Panginoon. Amen. Nakapagtanong ko. Tatlo pa lang yan. Malalim. Ang hirap daw kasi. Hirap sumagot. Hirap daw ng tanong. Ayan talaga. Pag salita na yan, hirap talaga sumagot mo. Kasunod. May kasunod. Kasunod po. Yun. Si Pablo. Handa ka bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Ang hirap din ng tanong. Madali yung tanong mo yung sagot. Ang hirap sumagot ngayon, no? Madali yung tanong mo yung Mas lalo na mga kapatid, kung alam natin yung status ng pananampalataya natin. Kasi kilala kasi natin mga kapatid kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Alam natin kung ano yung kinalalagyan natin ngayon. Alam natin kung anong status ng relasyon natin ngayon sa ating Panginoon. Kaya mahirap po talaga sumagot. Kasi hindi mo pwedeng bulahin ang ating Panginoon. Mas lalo na yung sarili, hindi mo pwedeng itong bulahin. So, sarili mo lang, bubulahin mo pa. Walang word of faith. Hindi mo pwedeng pagsinungalingan ang sarili mo. Hindi mo pwedeng pagsinungalingan ang ating Panginoon. Kaya yung sa pagsunod po natin, hanggang saan ba yung pagsunod na kaya natin gawin sa ating Panginoon? Kaya ba natin yung buhay natin ay ibigay sa ating Panginoon? Kasi kung titignan natin, kung susuriin natin ang ating pananampalataya, marami sa atin po dito mga kapatid na hindi kaya gawin ang bagay nito. Amen. Real talk. True. Sa apat na tinanong ko mga kapatid, marami po doon hindi pa kaya natin gawin. Amen. Mula kay Noah, Abraham, John at Pablo, lahat ng mga katanungan po doon, lahat yun ay hindi pa tayo umaabot sa ganong pananampalataya. Amen. Sa ganong pagsunod. Kaya minsan mga kapatid, ang sakit sa damdamin mga kapatid. No? Sa mga katanungan, sila nakaramdam ng sakit. Amen. Habang may mga katanungan mga kapatid, sila nakaramdam ng sakit. Parang parang lumulubog ako. Hindi ka makaimik ng confident. Amen. Kaya ko yan. Hindi ka makaimik mga kapatid ng praise the Lord. Ako yan. Mahirap mga kapatid. No? Kaya kung pagninilay-nilayan po natin kung hanggang saan ang pagsunod na kaya natin gawin sa ating Panginoon, nahihirapan po tayo. Amen. Dahil kilala nga po natin ang ating sarili. Maaaring pwede nating dayain ang ating katabi, pero hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Maaaring pwede nating ipakitang malakas tayo, pero alam ng Diyos na mahina ka. Maaaring makita ng tao, mga kapatid, na masigasig ka, pero sa loob mo, ikaw ay napipilitan lang. Kita ng ating Panginoon ang ating ginagawa. Kita ng ating Panginoon ang laman ng ating puso at isipan. Ramdam ng ating Panginoon ang lahat nating ginagawa sa ating Panginoon. Kaya hanggang saan po natin kayang sumunod sa ating Diyos. Maraming pagkakataon po mga kapatid na may pinapagawa sa atin ang ating Panginoon na hindi po natin alam kung bakit sa atin pinapagawa yung mga bagay niya. Hindi natin alam kung bakit tayo ang pinili ng ating Panginoon para sa bagay na yan. Hindi natin alam kung bakit tayo ang dinala ng ating Panginoon sa sitwasyon na yan. Pero ito mga kapatid, alam po natin na isang pagsubok lang sa atin ng ating Panginoon kung talaga ba nandun yung pagsunod natin. May mga pagsubok tayo na dumadating,
pero hindi natin alam kung bakit dumadating. Amen? Amen. Isa lang po yung nakikita ko po dyan. Sinusubok ng ating Panginoon kung hanggang saan yung ating pagtatapat. Kasi po maraming pagkakataon, mga kapatid, no? Na nakakampante tayo sa pananampalataya, na nakakalimutan natin na sumusunod nga pala tayo. Na meron nga pala tayong pananampalataya na dapat ingatan. Na meron pala tayong dapat gawin sa ating Panginoon. Pero dahil nga po, mga kapatid, no? Nakakampante po tayo. Nandyan po tayo, mga kapatid, sa ating comfort zone sa pananampalataya. Iniisip natin na okay naman siguro itong ginagawa ko. Pero meron pa pala, mga kapatid, na dapat tayong gawin sa ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Masyado bang malalim ang usap natin? Nahihirapan ba tayong mag-isip? Kasi pagdating sa pagsunod, kung hindi mo ito maintindihan, pwede kang umuo. Pero once na maramdaman mo yung lalim, mga kapatid, hindi mo pala sapat yung ginagawa natin sa ating Panginoon. Meron ako mga matatanda, yung mga naunang mananampalataya, mga pastor, meron mga posisyon, mga kapatid, sa pananampalataya, sa ministry, na naririnig ko, mga kapatid, mismo sa kanila, nagugulat ako sa kanila eh. Matagal na sa ministry, marami nang naiproduce na church. Marami nang naiproduce na mga tao, mga kapatid. Marami nang nadala sa ating Panginoon. Pero ang sinasabi lagi nila, hindi pa ako nakakagawa sa ating Panginoon. Hindi pa ako nakakasunod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kulang pa yung pagsunod nila sa ating Panginoon. Pero kung titingnan mo, kilala ko yung isang taong yun, nakapagtayo na ng Bible School. 2 Bible School ang naipatayo. Meron ng yung mga churches na naipatayo. Meron ng mga pastor na lumabas sa kanya. Pero ang sabi niyan, kulang pa. Kaya sa ating mga kapatid, sa pagsunod po natin, no, ang hirap sumunod kapag hindi tayo marunong tumingin sa instruction. Dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, na kahit tayo naglilingkod, parang wala tayong nagagawa. Dahil hindi natin nakikita kung ano yung dapat natin sundin at gawin. Amen? Kaya po dito, sa pagtatapat natin, mga kapatid, makikita po natin dito na may mga bagay na ginagawa ang ating Panginoon, pamamaraan ng ating Panginoon, na ipinapakita po sa atin kung bakit at para saan yung mga ginagawa ng ating Panginoon, kung bakit siya nagbibigay ng mga pagsubok na ganyan, kung bakit tinetesting ng ating Panginoon yung ating pagtatapat. Isa, mga kapatid, sa magandang halimbawa, kilala niyo po si Naaman. Kilala niyo po si Naaman? Si Naaman ay isang may mataas na posisyon. Ngunit meron po siyang keto. Sabi po ng hari, ano hari? Si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihan lalaki na may kagitingan, subalit siya ay ketongin. So, bagaman natin, mga kapatid, yung kanyang kadakilaan, meron pa rin siyang kahinaan. At ang kahinaan yun, mga kapatid, karamdaman. Yung po ay ketong. So, alam po natin yung istorya, mga kapatid, ni Naaman. Meron siyang isang babae, meron siyang alipin na babae. Sinabi sa kanya ng kanyang alipin babae, Panginoon, meron akong kilala kasi po sila po ay captured na. Inalipin, mga kapatid. So, sabi dyan, yung babae yun ay may alam, meron po akong kilala. May propeta po dyan sa Israel na ganito, ganyan. At sabi dyan, na magpapagaling sa inyo. At marami pong istorya, mga kapatid. Kung babasahin natin, masyado lang mahaba. Kaya sinabi po dito, pag i-shortcut na po natin, mga kapatid, sa hari, chapter 9, pagtatalon po tayo,
Kaya tumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo, mga kapatid, ay propeta ng Israel, ng mga Hudyo. Siya po ay propeta. At ipinakilala nung kanina nung dalaga dun sa kay Naaman, mga kapatid, namin yung nagpapagaling. Meron pang mga kwento, tapos natakot yung basta dumating sila sa kwento nito. Sabi dyan, si Naaman dumating sa bahay po ni Eliseo, kasi si Eliseo, mga kapatid, ang sabi nung siya po yung magpapagaling. Pero ang sabi po dito sa text, si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya. Hindi po niya hinarap si Naaman. Nagpadala ng sugo sa kanya na sinabi, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ibig sabihin, lumubog. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis. So, bilang dakilang tao, ibig sabihin, mga kapatid, merong katungkulan na tao, mga kapatid, di ba? Sanay po sila sa recognition. Yes. No? Kailangan, lalabasin mo talaga yan. Kakamayan mo. Papadatingin mo, ipapapasukin mo sa loob ng tahanan, papagmerientahin, o meron ba diyang ano pong gusto niyo po, soft drinks o tubig? Kape o tubig? Yung mga ganyan yung hospitality natin, no? Ginagawa po natin yan. Pero pagdating po dito kay Naaman, kahit gaano kataas niyang tao, nasabi dyan, si Eliseo, hindi po siya kinita ni Eliseo. Hindi siya hingit ni Eliseo. Ang sabi lang, nagpadala lang ng tao. At pumunta kay Naaman. Kaya sinabi ng tao, ang sabi ng tao ay, pumunta po daw kayo. Pumunta daw kayo doon sa Jordan. Maglubog daw kayo ng 7 beses. Pagkatapos doon, gagaling na kayo. Yun lang. Kaya ang sabi, mga kapatid, sa 11, ngunit si Naaman ay nagalit. Kasi parang walang iyak yun lang. Walang respeto. Ngunit si Naaman ay nagalit at umalis. Na sinasabi, akala ko itiyak na lalabasin niya ako. At tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin. Gusto yata nito ng magic. Si Naaman. Ang expectation, mga kapatid, ni Naaman, lalabas si Eliseo, pupunta doon, tatawag sa ating Panginoon at gagawin yung biginin. Kasi nakikita kayo, mga kapatid, sa marami yan sa Bible, sa Bible, sa internet, yung tinatawag nilang slaying in the spirit. Yung gumaganyan, tapos tutumbahan yung mga tao. Sa Mindanao, maraming gano'n. Parang mga power. Sila naroon sa Bobo yata yun. Mga kapatid, slaying in the spirit na tawag nila doon. Pero sinisig yung mga kapatid, hindi niya ginawa yung bagay na gano'n kasi hindi naman karapat-dapat yun. Ating Panginoon nga, nagpipray lang, wala namang pagulong-gano'n eh. Alright, gawin natin yun dito, mga kapatid, tapos mag-vlog tayo. Baka naman makakita tayo, pag kumita tayo, lumaki yung church natin. Makawa tayo ng sarili church natin. Pero hindi, mga kapatid, no, alam natin kalukuhan yung mga bagay na yun. Amen. Nandito tayo sa katotohanan, gagawa pa tayo ng kalkulas to God. Amen. Si Naaman, mga kapatid, yun ang ina-expect niya. Tatawag, mga kapatid, sa Panginoon, tapos gumaling ka, ketong, tumalsik ka, umalis ka, maging baby face ka. Wala, mga kapatid. Walang ganun. Walang ganun nangyari. Kaya ang sabi, mga kapatid, ni Naaman, nagalit po siya. Yun po yung kanyang reaksyon. Grabe yung walang iyan mo yung propetang yan. Dumayo-dayo pa ako dito, tapos hindi man lang ako lalabasin. At 12, sabi niya sa 12, hindi ba ang Abana at ang Parpar, alam mo, kapatid, yung Jericho, yun po ay maduming ilog. Nandun po lahat ng drainage. Drainage siguro yun nandun. Kasi maraming bahayan po sa malapit po sa Jericho kasi ito po ay isang malaking ilog, mga kapatid.
Kaya, nag-suggest. Sabi, bakit dapat na lang ay sa Abana na lang o kaya sa Parpar? O kaya yung mga ilog sa Damasco ay higit na mabuti kaysa sa lahat ng tubig ng Israel. Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Kaya siya'y pumiit at umalis na. Galit na galit. Chinachi. Galit na galit mga kapatid si Naaman. Bakit pa pupunta yung mga... Kumbaga dito sa atin mga kapatid, no? Nasa Sariaya nga pala ako. Papaliguin ka dyan mga kapatid sa ano? Ano bang ilog na madumi dito? Yan ano, yung mahabang tulay. Malinis-linis pa po yan. Pupunta na lang po tayo sa Lucena, doon sa Iyam River. Sa Spillway, maglalangoy-langoy ka doon mga kapatid. Lumangoy ka nang walang karamdaman, umahon ka nang merong karamdaman. Baliktad po doon. Kasi nandun lahat yung ano, yung kung alam niyo yung pinagpupuntahan ng Iyam River, pero mga village po dyan bago dumating sa Spillway. Tapos yung Pacific Mall, dyan din ang labas. Yung hospital, dyan din ang labas. Napakadumi. Pero may naaman mga kapatid, bakit dito pa? Meron namang ibang lugar dyan ah. Meron namang ibang mga ilog na mas malinis, bakit doon pa sa madumi? Kaya ang sabi mga kapatid ni Naaman, mga kapatid, naging reaction po niya, umalis siya, pumihit talaga. Ibig sabihin, pihit na pihit talaga ito. Kasi galit na galit. Nagdulo ko lang yata ako ng ano ito, propetang ito. Kasunod, ngunit ang kanyang mga lipod, buti na lang, meron po siyang mga kasama. Kaya, yung mga nakakasama nyo, malaking factor po yan sa pananampalataya nyo. Kung sino yung mga nakakasama nyo. Kasi baka, ang kasama nyo yung bad influence, iba talaga ang influence yan sa inyo. Kapag good influence, mga kapatid, talagang influence kayo ng maganda. Mas lalo na yung mga mananampalataya. Kaya your friends matters. Talagang merong ambag mga kapatid kung sino yung mga kasama nyo. Ang sabi pa niya sa English, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Yung isa pa, yung ibon. Ano sa ibon? Birds with the same feather flocks together. Marami ka sabihin. Isa lang naman ibig sabihin nun, kung sino yung kasama mo, yung ka. Buti na lang mga kapatid si Naaman, maganda po yung kasama niya. Ang sabi niya sa kanya ng kanyang mga lingkod, ay lumapit sa kanila. Sige, Naaman, buti ka lang boss, kalmahin. Kalma ka lang. Kasi galit na si Naaman, kalma ka lang. Chill. Kaya sabi, sinabi sa kanya, ama ko, kung inutos sa iyo ng propeta na gumawa na, inutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sasabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Kasi, desperado rin si Naaman na gumaling. Kaya yung mga desperadong tao, kahit ano, ginagawa talaga nila eh. Kaya mas maganda maging desperado tayo sa pananampalataya para lahat magagawa po natin. Kasi kung tayo ay kalma lang, walang pangangailangan, no, sa pananalangin, ang mga mananampalataya walang pangangailangan, hindi tumutululuwa. Hindi ganun kalalim. Amen sa panalangin. Pero pag may pangangailangan tayo, talaga grabe yung tulong ng duha natin. Ganun din mga kapatid. Kung tutusin ka, sinuway siya ng kanyang alipin, ito. Di ba, gagawin mo rin naman kung mahirap man ang pamagawa sa iyo ng propeta? Gusto mo di bang luminis? Gusto mong gumaling? Ba't hindi magawin? I-revise na para place. Parang kunwari mga kapatid. Kasi in a sense, sa 14, kaya walang nagawa mga kapatid sinaman. Kaya lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nalumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata. Ang sabi sa mababaw na salin, TPB, Tagalog Popular Version, naging kutis sanggol. Wow! Mapapasana ko siya. Daig ang mga ano nyo, skincare. Sabi dito, ang kanyang laman ay nalumbalik gaya ng isang munting bata at
siya'y naging malinis. Amen. Kaya, kung sinaaman kaya mga kapatid ay hindi sumunod sa instruction ni Eliseo, ano kayang mangyayari kay Naaman? Baka nagnanak na. Alam niyo mga kapatid, ang isang makikita po natin sa taong may ketong, naaagnas po ang kanyang balat. Kalimitan na naaagnas po sa kanya ay ilong. Buhay ka pa, naaagnas ka na. Ganun ang ketong, ganun po ang sakit ng ketong mga kapatid. Wala kang nararamdaman sakit pero naaagnas ka na. Kaya yung mga ketong na survivor mga kapatid, yung iba sa kanila, ubos na ang daliri, ubos na yung ilong, tenga mga kapatid. Pero dito, sa ginawa po ng ating Panginoon sa kay Naaman, anong nangyari po dyan? Bumalik. Back to zero. Para siyang bata. Tawag ng popular version mga kapatid, naging kutis sampol. Napaka-tender. Napakalambot naman. Diba? Talagang ang hirap na makipaglabanan. Si Steve ko. Kasi kawal siya mga kapatid. Ewan ko lang kung siya nakipaglabanan ulit. Kasi sayang yung sayang skincare. Sa makikita po natin dito mga kapatid, meron po talagang pagpapala sa pagsunod. Bagamat mahirap yung mga pinapagawa ng ating Panginoon, pero tandaan po natin, sa lahat ng ginagawa natin, meron pong kapalit na pagpapala po yan. Mahirap lang yan mga kapatid kapag titingnan natin. Kung titingnan mo lang, pero kung lalabanan po natin, kung gaganapin natin, i-overcome natin yung mga nasa unahan natin, makikita po natin na madali lang pala. Yan po yung mahirap po sa atin. Minsan pag may dumadaan ng mga pagsubok, may dumadaan mga kapatid na mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, ang unang sinasabi agad natin, Lord, ang hirap. Ang mga taong reklamador, hindi po yan gumagawa. Reklamo lang. Tingnan niyo mga kapatid, sa bahay, yung nagre-reklamo, hindi talaga yan gumagawa. Amen. Tama po ba? Amen. Hirap kaya nun. Reklamo na reklamo, kasi gumawa ka na lang dyan. Pinapagalitan tayo minsan ng magulang natin. Gumawa ka na lang dyan, gawin mo ito. Mamaya ubus na din yung hugasin yan. Lalo na kapag yung hugasin natin ay merong sibo-sibo. Ay, tatapon ko na lang ito, hindi ko na ito hugasan. Kaya minsan nagbabasag na kami, nagbabasagin na. Ay, nabasag! Ay, palawagasag. Nagbabasag na. Ayan. Ganito rin sa pananampalataya mga kapatid, minsan maraming pagkakataon, no, na meron pong mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon na mahirap tingnan pero madaling gawin. Kasi alam natin, sa tuwing tayo po ay gumagawa, habang tayo po ay gumagawa mga kapatid sa ating Panginoon, lagi po tayong sinasamahan ng ating Diyos. Hindi maaari mga kapatid na merong ipagawa sa atin ng ating Panginoon na hindi po niya tayo sasamahan. Kaya meron pong pagpapala sa pagsunod. Kaya marami pong pagkakataon kapag sinasaway natin ang Panginoon, ano nangyayari po sa atin? Ano pong in return? Ano nangyayari po sa atin? Di ba nagkakahirap-hirap yung buhay po natin? Dahil hindi po tayo marunong sumunod sa ating Panginoon. Pero kung tayo mga kapatid, bilang mga mananampalatayang nagmamahal sa ating Panginoon, na gustong sumunod sa kagustuhan ng ating Diyos, mas piliin po natin sumunod sa kalooban ng ating Panginoon kaysa tumindig at magreklamo lang. Dahil sa pagreklamo, wala pong matatapos na gawa. Sa pagreklamo, walang bababang pagpapala. Ganyan po pag sa pananampalataya mga kapatid. Kaya minsan may mga pagkakataon na habang sumusunod tayo sa ating Panginoon, alam niyo mga kapatid, kapag tayo tumataak minsan sa mga mahihirap na pagsubok, sa kalagitnaan ng pagsubok, may pagpapalang dumadating. Sino nakaranas ng ganyan mga kapatid? Na habang sinusubukan ng ating Panginoon, bigla-bigla na lang may dumadating na pagpapala.
Kasi hindi po tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Patuloy tayo inaalagaan ng ating Panginoon. Bagaman tayo dumadaan sa mga pagsubok, mga kapatid, sa pananampalataya sa buhay, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon dahil yan po ang kanyang pangako. Pero ito, minsan hindi po talaga eh. Kahit anong encourage mga kapatid ng mga mangangaral o yung mga tao nasa paligid ko, ayaw mo talaga sumunod eh. Ano po nagiging factor po kaya nan? Ano po kaya ang nagiging kadahilanan kung bakit hindi po tayo sumusunod sa ating Panginoon? Sige po, magbigay po kayo. Tama. Pagdududa, pride, malaki yan. Ano pa? Ano po? Ego. Oo, pares lang yun ah. Pride at ego, talagang pinagsama mo talaga yun. Business. Mawala ng pananampalataya. Marami pong dahilan na maiisip po tayo kung bakit ang hirap sumunod sa ating Panginoon. Kung bakit hindi natin nasusunod ang ating Panginoon. Kaya nating mag-come up ng ilang pages ng papel, mga kapatid. Susulat natin bakit hindi nga ba nakakasunod ng tao. Marami tayong pwedeng ilista. Pero isa lang po mga kapatid na nakikita kong pinakadahilan kung bakit hindi natin nagagawa ang kalooban po ng ating Panginoon. Ito po yan. Dahil nawala na po yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Lord. Amen. Nawala na yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Dahil kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, kahit gaano pang hirap yan, susunod tayo sa ating Panginoon. Kahit gaano pang layo yan, pupuntahan po natin yan. Kahit ano pang taas na, aangkitin po natin yan. Kapag mahal po natin ang ating Panginoon, magagawa po natin ang lahat ng bagay. Di ba yan sinabi mga kapatid ni Pablo sa Efeso mga kapatid, I can do all things. Kasi kasama natin ang ating Panginoon at mahal natin ang ating Panginoon, nagagawa natin yung mga bagay na kaya natin, hindi natin kayang gawin. Sino dito mga kapatid, yung unang-una pa sa pananampalataya, talagang nag-uumapaw, nagliliyab, yung kanilang pagmamahal sa ating Panginoon kahit lasing papangaralan. Di kilala akong ganyan mga kapatid. Hindi takot sa lasing pero takot sa mumu. Hindi mga kapatid, talagang nandun. Lahat gagawin talaga, lahat gagawin para sa ating Panginoon. Pero nung nawala yung pag-ibig, nawala din mga kapatid sa pananampalataya. Nawala yung kasikasigan. Hindi ba yan ang sinabi ng John chapter 14 verse 15? Kung mahal po natin ang ating Panginoon, John 14:15 sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kung mahal talaga natin ang ating Panginoon, susundin po natin ang utos ng ating Panginoon. Kaya yan po yung unang mention ng ating Panginoon sa mga taga-Epeso, sa Revelation chapter 2. Yung pag-ibig na yan, dahil kung wala tayo ng pag-ibig sa ating Panginoon, hindi na natin magagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, kahit anong gawin po natin na mga pamamaraan para sa ating sarili, masabi lang natin tayo ay mananampalataya, hanggat wala po yung pag-ibig, hindi po natin magagawa ang kalooban po ng ating Panginoon. At alam niyo pa mga kapatid, yung pagmamahal ng ating Panginoon, pumapaloob po dyan ang pagtutuwid at pagsaway sa atin. Isang form ng pag-ibig ng ating Panginoon na paluin po tayo. Naituwid po tayo, nasuwayin po tayo. Isa pong klase ng pag-ibig yan ng ating Panginoon. Pag ginagamit natin yan, mga magulang, kapag gusto natin disiplinahin ang ating anak, niaari talagang mapapalo natin yan. Ganon din po sa ating mga kapatid, na ang ating Panginoon kasi ang ano nila sa mundo, mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Pag sinabi nilang pag-ibig, walang paluan. Sino dito yung may anak na nung pinalo nyo, kala ko ba mahal mo ko? Sa amin,
lang namin sabihin nyo kasi baka mas lalo kami mapalo. Nakasal ka ba? Pagkatapos mong gawin yan, sabihin mo, bakit mo ako ginaganito? Sa pananampalataya, sa loob ng pag-ibig ng ating Panginoon, kasama po sa klase ng pag-ibig ng Diyos na ituwid po tayo. Hindi masarap ituwid, hindi masarap paluin mga kapatid, pero kung sa ikaayos ng ating pananampalataya, willing na gawin po yan ng ating Panginoon para magtanda ang bawat isa. Minsan kasi may mga pagkakataon na hindi sapat yung hindi sapat yung cuddle talk. Hindi sapat mga kapatid na i-comfort ka ng salita. Hindi sapat mga kapatid na alu-aluin ka, ay naku, hindi kasi maganda yan. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Hindi yan gumagana sa pananampalataya. Kasi ang kaaway mga kapatid, galit na galit yan sa atin. Kaya gagawin natin kung gusto natin magtanda, talagang papaluin tayo ng ating Panginoon para magtanda tayo. Ano paraan niya ng kaaway? Yung cuddle talk? Ano yung cuddle talk mga kapatid? Yung lamping-lampingin ka? Di ba ganyan ang ginawa kaya doon at Eva? Mga gentle talk. Malabulaklak na salita. Sa panliligaw, maraming nahuhulog dyan eh. Niligawan, ang dami. Kunin ko ang mga buwan. Ang between, susundunin ko lahat ng mangga sa kapitbahay. Ibibili kita ng ganito, ng ganyan. Maging ang buwan at ang araw. Dami mga mabulaklak na salita. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng namin nakita. You're the apple of my eye. Isa kang hulog. Meron po kami. Mukha kang anghel. Anghel, puro mata. Ay mga kapatid, nagtuloy na ng anghel. Hindi ganyan ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon na alu-aluin tayo. Kapag kailangan talaga, papaluin talaga na tayo ng ating Panginoon para tumuwid tayo. Iba po yung patutunguhan natin. Langit na. Langit po yung ating pupuntahan. Buhay na walang hanggan ang ating pupuntahan. Hindi po ito parang pasyalan na pupuntahan natin. Kaya kailangan natin maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon at maging masigasig tayo sa pagsunod sa instruction ng ating Panginoon. Kasi marami pong nagpapanggap na mabuti. Kailangan po nating maging ayos mga kapatid, no? Sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. So, tandaan po natin na makitid ang daan papuntang langit. So, kapag makitid ang daan papuntang langit, marami po yung mga instruction. Sino dito yung mga nagdadrive? Sharp curve ahead. Diba? Merging lanes. No, yun ba? One way. 2 lanes, 4 lanes, merging traffic. Di ba may mga ganyan? Nagtitingin tayo para maging safe tayo. Binibigyan tayo ng ganyan. Ganun din mga kapatid sa pananampalataya. Maraming warning ang ating Panginoon at maraming instruction ng ating Panginoon para hindi po tayo mailigaw. Kasi tandaan po natin, kung ang papuntang langit ay makitid ng daan, papunta sa kapahamakan ay malapad ang daan. Kaya sa mundo mga kapatid, kung gusto mong sumunod sa mundo, no rules. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Yan ang gusto ng mundo. Diba? Be yourself. Just be yourself. Kung ano ka, yun ka. Hindi, wala kami pakialam, tatanggapin ka namin. Hindi ganun, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang gusto ng ating Panginoon, meron pong disiplina. Kung gusto nating sumunod sa ating Panginoon, kailangan po nating sumunod sa kagustuhan po ng ating Panginoon para mai-align po tayo sa kalooban niya. Kasi alam niyo mga kapatid, marami pong nagpapanggap na sila ang daan. Yung isa na nga, napirma na nga eh. Kung kilala niyo yun, hindi ka makapunta langit kung wala akong pirma. Tagalamaw yun, nakulong na. Anak naman ng Diyos na daw siya.
Sabi po dito sa Juan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sino man pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumaan sa pintuan nito, kundi sa ibang daan ay magnanakaw at tulisan. Alam niyo, ganyan yung ginagawa ng kaaway po sa atin. May bakot na tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang ginagawa ng kaaway, nag-over the bakot. Yung mga pasaway dyan ng kabataan, di ba nag-over the bakot tayo? Siya nakaranas dito nag-over the bakot. School. Prepares po tayo nag-over the bakot din ako. Sa bahay, kapag gabi, kung kaya pinapatulog ka, umu-over ka din eh. Tumatakas. Alam natin mali kapag gano'n ang pamamaraan. Oo, ba't tumakas? Alam natin may mali dyan. Ganun ang kaaway, mga kapatid. No, nag-over siya, binubulungan tayo. Uy, dito na tayo. Huwag ka na sumunod dyan. Katulad ng ginawa niya kay Adan, maliwala ka dyan. Kumain ka lang na. Maalaman mo ang katotohanan. At mabuti mo sa para ka magiging Panginoon. Ang sabi niya, mga kapatid, kaya nagkasala si Emat, si Adan, mga kapatid. Ay, tama talaga. Kasunod, mga kapatid, sabi po dito, ang pumasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Kasunod, ang bantay sa pinto ang nagbubukas para sa kanya at ang mga tupa ay nakikinig sa tinig. Tinatawag niya ang sarili niyang mga tupa sa pangalan at siya ang naglalabas sa kanila. Sa atin, mga kapatid, no? May isa lang dapat tayong papakinggan. Ito po yung tinig ng ating Panginoon. Yung Espiritu po ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung tayo po ay laging tatawag, mananalangin sa ating Panginoon, hindi po tayo maililigaw ng kaaway. Pag in-instruct tayo ng ating Panginoon, mabilis, malinaw nating maririnig. Bakit? Dahil kilala po tayo ng ating Panginoon. At sabi, mga kapatid dyan, no, matapos niyang dalhin sa labas ang lahat ng kanyang pinapangunahan niya sila at sumusunod sila sa kanya dahil sa kilala nila ang tinig niya. Ang tanong, kilala ba natin ang tinig ng ating Panginoon? Lord. Lord, miss call yata? Lord, hindi ko narinig. Lord, Chappy. Minsan may mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, ayaw natin gawin. Nagbibingi-bingihan po tayo. May mga bagay tayo na dapat gawin, nagbibingi-bingihan tayo sa ating Panginoon. Kaya minsan napapahamak po tayo. Kalimitan, karamihan, pagkakataon, napapahamak po tayo. Kaya sabi ng Pai, hindi sila susunod sa hindi nila kakilala, kundi tatakbo sila palayo sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Di ba sabi ng Biblia, mga kapatid, resist the devil and he will flee from you. Sa atin, mga mananampalataya, mga kapatid, kapag alam natin hindi nagaling sa ating Panginoon, lumayo na tayo. Huwag na tayong huwag na natin ipahamak ang ating sarili. The Lord, minsan lang, siya na-request ng ganyan kay Lord. Lord, minsan lang naman eh. Gusto ko lang maranasan. Lord, wag muna ako, sa iba na lang muna. May mga ganyang pagkakataon. Pero, bilang mga mananampalataya, hindi nararapat po sa atin yan. Sundin po natin ang kagustuhan po ng ating Panginoon. Kasi kung gagawin po natin yan, katulad ng verse po natin kanina, magkakaroon po tayo ng katalinuhan. Pagdating ng panahon, mga kapatid, magiging matalino. We will become wise. Kaya kung sino, mga kapatid, ang hindi tumatanggap ng counseling, instruction, and correction, sila po ay mga mangmang sa Biblia. Pero sa atin, mga kapatid, na marunong tumalima sa salita ng ating Panginoon, nagiging matalino po tayo. At nasabi diyan, mga kapatid, ng Psalm chapter 1, di ba? The fear of the Lord
is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa ating Panginoon ay pasimula ng katalinuhan, ng karunungan. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, sana'y matagpuan tayo ng ating Panginoon na marurunong at marunong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sabi sa 21, magkasama. Many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand or be carried out. So marami po kasi tayo mga iniisip. Marami tayong sila dito, maraming plano sa buhay. Isa ba sa mga plano sa buhay niyo na sumunod sa ating Panginoon? Amen. Ulitin natin yung tanong. Kasama ba sa plano ng buhay niyo na sumunod sa ating Panginoon? So, tanongin uli natin yung tanong natin kanina. Hanggang saan ang ating pagsunod? Hanggang saan natin kayang sundin ang ating Panginoon? Marami tayong plano, marami tayong gustong sundan, marami tayong gustong gawin. Pero hanggang saan naman yung pagsunod natin sa ating Panginoon? Kaya ba nating sundin ang ating Panginoon, mga kapatid? Wala. Kaya ba nating sundin ang ating Panginoon? Sabi po dito sa last slide na ito, follow Jesus. Kaya ba nating sundin ang ating Panginoon ng buong puso natin? Sabi ng Marcos, no, na ibigin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Kaya ba nating sundin ang ating Panginoon? Dito tayo magtatapos, mga kapatid, sa katanungan ito. Hanggang saan mo kayang sumunod sa ating Panginoon? Kasi ang tanong na yan ay ikaw lang din ang makakasagot. Hindi ko kayang pursahin kayo na sagutin mo, sige, ganito. Hindi. Itong mensaheng ito ng ating Panginoon, hayaan mga kapatid na tumatak po sa ating mga puso, tumatak sa ating mga damdamin, at makapagtanong sa ating isipan, no? Na hanggang saan, to what extent, hanggang saan po kayang sumunod sa ating Panginoon. Hindi po yung iiwanan tanong sa linggong ito. Hayaan mga kapatid, na sa pagdalangin po natin, sa pagluhod natin, masabi natin sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng covenant sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng tipan sa ating Panginoon. Lord, hindi ko ipinapangako na hanggang dito lang, pero tulungan mo ako, Lord, sa pagsunod ko. Hayaan na tulungan tayo ng ating Panginoon sa pagsunod po natin. Tayo po'y manalangin, Panginoong Isus. Muli kami po'y lumalapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Patuloy ka, hallelujah, na naninikluhod ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alam ko, Lord, hallelujah, na ang mensaheng ito ay nagbigay, Panginoon, ng paggising sa kanilang pananampalataya, sa aming pananampalataya, Panginoon. May mga pagkakataon minsan, Panginoon, na kami po ay hindi na nakakasunod ng ayon sa iyong kalooban. May mga pagkakataon, Lord, hallelujah, na kahit alam namin, Panginoon, hindi pa rin namin nagagawa ang iyong kalooban. Kaya, Lord, bigyan mo po kami ng lakas. Lord, bigyan mo po kami ng katapangan, Panginoon, at bigyan mo kami ng kapangyarihan na magawa namin ang iyong kalooban. Lord, alam po, God, hallelujah, sa aking mga kapatid, na meron silang mga bagay na hindi pa, God, hallelujah, na ibibigay po sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, kaya, God, hallelujah, na ma-recognize po nila ito at malaman nila na ito pala yung mga bagay na pumipigil sa pagsunod sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, I pray, Panginoon God, hallelujah, na ipakita mo, ipakilala mo mga bagay na dapat nilang sundin at bitawan, Panginoon Jesus. Lord, hallelujah, kami po ay nagpapasalamat ng lubos, Panginoon Jesus, dahil sa mensaheng ito, nagkaroon muli kami, God, hallelujah, ng kamalayan sa pananampalataya na meron pa pala kami dapat gawin at kailangan pa namin siyasatin ang aming sarili. Salamat po, Panginoong Isus, at hayaan, God, hallelujah, na ang mga katanungan ito na iiwanan ko
naiiwanan mo, Panginoong Isus, sa lingkong ito, ay magkaroon ka, hallelujah, ng impact, Panginoong Isus, sa kanilang pananampalataya, sa aming pananampalataya. Lord, hallelujah, kayo po, Panginoong Isus, siyang bahala sa bawat isa sa amin. Kausapin mo kami personally, Panginoon, na sa pagsunod namin ay maging matuwa ka sa aming pagsunod. At hayaan ka, hallelujah, na maging kagalakan mo ang aming pagsunod, Panginoon Isus. Salamat, Lord, at palangin mo lahat, Panginoon, ang nakarinig nito. At huwag na huwag ka, hallelujah, na makuha ng kaaway. Kaya Lord, hallelujah, balutin mo ito sa aming puso ng iyong dugo, Panginoong Isus, at aming pagkakas. Salamat po, Panginoong Isus. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Tayo pinakatay mga kapatid. At bago tayo